The Supreme Court held oral arguments on the certiorari petition that Senator Leila de Lima filed questioning the order of a Muntinlupa court to arrest and detain her over drug charges filed by the Department of Justice. Marita Muaje has the details. The Supreme Court heard this afternoon the oral argument on the petition of Senator Leila de Lima, which seeks to nullify her arrest on drug-related charges. Only ex-Solicitor General Florin Hilbay, who represents the senator, was able to give a statement and respond to interpellations. Hilbay pointed out two errors. First is the lack of authority of the Department of Justice to investigate and prosecute the lady senator. And second, the lack of jurisdiction of the RTC Muntinlupa under Judge Juanita Guerrero when she issued an arrest warrant for de Lima. Only 7 out of 15 judges were able to interpellate. These are Justices Velasco, Bernabe, Peralta, Bersamin, De Castro, Reyes, and the last is Justice Leonen. The main point in this argument is the jurisdiction issue, according to Hilbay. He says Muntinlupa RTC Branch 204 does not have any jurisdiction under Republic Act 9165. Hilbay even added that the Sandigan Bayan has the exclusive original jurisdiction under Section 4 of PD 1606, which was amended by RA 10660. In the oral argument, it was discussed that there are two kinds of jurisdiction: the jurisdiction over the offense and the jurisdiction over the person, as the senator is a high-ranking public official with salary grade 31 as stated under RA 6758. Solicitor General Jose Calida, representing the respondent, is expected to give a statement on the next hearing scheduled on Tuesday, March 21 at the Supreme Court. For PTV News, Marita Muaje. Iginiit ng kampo ni Senadora Leila de Lima sa oral argument sa Korte Suprema kanina, walang kaso ang gobyerno laban sa senadora. Bukod sa mali raw ang isinampang reklamo, wala rin daw matibay na ebidensya laban sa kanya. Tinutukan niyan ni Lia Manyalak del Castillo. Free Leila! Free Leila! Free Leila! Bitbit ang mga asul na ribbon ng alampag ang mga taga-suporta ni Senadora Leila de Lima bago nagsimula ang oral argument sa Korte Suprema kanina. Dapat daw palayain ng senadora dahil iligal ang pag-aresto sa kanya. Ang dating Solicitor General na si Attorney Florin Hilbay ang dumepensa para kay de Lima. Sabi ni Hilbay, mali ang basehan ng pag-aresto kay de Lima at walang sapat na ebidensya para patunayan ang akusasyon. Sandigan Bayan daw dapat at hindi RTC ang duminig ng kaso laban sa kanya. Hindi rin daw pwedeng tumayong testigo ang mga convicted na kriminal ayon na rin sa Dangerous Drugs Act at magkaiba raw ang DOJ at sa Solicitor General Jose Calida sa dapat na ikaso laban kay de Lima. Illegal drug trading ang ikinaso ng DOJ. Ang sabi naman ng OSG, nakipagsabwatan si de Lima sa illegal drug trade sa loob ng bilibid. Kung susundin nga raw ang argumento ng kaso laban sa senadora, sabi ni Hilbay, direct bribery ang dapat ikinaso na isang bailable offense. Make no mistake, Your Honors, by the official conflicting, incompatible theories of the DOJ and the OSG, we have now evidence that the government doesn't have a case. Ilang beses ding tinanong ang dating OSG bakit dapat Sandigan Bayan at hindi Regional Trial Court ang may karapatang duminig sa kaso ni de Lima. Which is the special law? The Sandigan Bayan Charter. So if you look at it that if both laws state that they have exclusive original jurisdiction to decide this case, which will prevail? The special law will prevail, Your Honor, and if I may, in particular because the essential charge here is one of corruption. And the Sandigan Bayan is our anti-graft court. Pero para kay Solicitor General Jose Calida, abogado ng gobyerno, baka baka first round knockout ito. The cat will be out of the bag. Surprise is what? Like new evidence or something, paper? Yes. That will show how devious de Lima is. Bago nagsimula ang oral arguments, hiniling ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang pag-inhibit ni Associate Justice Francis Hardeleza dahil daw nakatrabaho niya noon bilang dating Solicitor General si de Lima. Sa March 21, ipagpapatuloy ang oral arguments kung saan ang Solicitor General naman ang pakikinggan. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Wala raw sapat na basehan at ebidensya para kasuhan si Senator Leila de Lima ng illegal drug trading. Yan ang iginiit ng kampo ni de Lima sa oral argument sa Supreme Court, kaugnay ng hiling ng senadora na status quo ante order. Pero sabi ng abogado ng gobyerno, may mga pasabog pa silang ilalabas laban kay de Lima. May report si Lia Manyalak del Castillo. Free Leila! Free Leila!
Bitbit ang mga asul na ribbon ng ngalampag ang mga taga-suporta ni Senadora Laila de Lima bago nagsimula ang oral argument sa Korte Suprema kanina. Dapat daw palayain ng senadora dahil iligal ang pag-aresto sa kanya. Ang dating Solicitor General na si Attorney Florin Hilbay ang dumepensa para kay de Lima. Sabi ni Hilbay, mali ang basehan ng pag-aresto kay de Lima at walang sapat na ebidensya para patunayan ang akusasyon. Sandigan Bayan daw dapat at hindi RTC ang duminig ng kaso laban sa kanya. Hindi rin daw pwedeng tumayong testigo ang mga convicted na kriminal ayon na rin sa Dangerous Drugs Act at magkaiba raw ang DOJ at sa Solicitor General Jose Calida sa dapat na ikaso laban kay de Lima. Illegal drug trading ang ikinaso ng DOJ. Ang sabi naman ng OSG, nakipagsabwatan si de Lima sa illegal drug trade sa loob ng bilibid. Kung susundin nga raw ang argumento ng kaso laban sa senadora, sabi ni Hilbay, direct bribery ang dapat ikinaso na isang bailable offense. Make no mistake, Your Honors, by the official conflicting, incompatible theories of the DOJ and the OSG, we have now evidence that the government doesn't have a case. Ilang beses ding tinanong ang dating OSG bakit dapat Sandigan Bayan at hindi Regional Trial Court ang may karapatang duminig sa kaso ni de Lima. Which is the special law? The Sandigan Bayan Charter. So if you look at it that if both laws state that they have exclusive original jurisdiction to decide this case, which will prevail? The special law will prevail, Your Honor, and if I may, in particular because the essential charge here is one of corruption. And the Sandigan Bayan is our anti-graft court. Pero para kay Solicitor General Jose Calida, abogado ng gobyerno, Baka kwan ito, baka first round knockout ito. The cat will be out of the bag. Surprise is what? Like new evidence or Yeah. something paper? Yes. That will show how devious de Lima is. bago nagsimula ang oral arguments, hiniling ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang pag-inhibit ni Associate Justice Francis Hardeleza dahil daw nakatrabaho niya noon bilang dating Solicitor General si de Lima. Sa March 21, ipagpapatuloy ang oral arguments kung saan ang Solicitor General naman ang pakikinggan. Lia Manyalak del Castillo, GMA News. Bukod sa wala raw ebidensya laban kay Senadora Laila de Lima, palyado rin daw ang desisyong gawing testigo ng gobyerno ang mga high-profile inmate dahil hindi raw sila kwalipikado sa ilalim ng batas. Yan ang ipinunto ng abogado ng Senadora sa oral arguments sa Korte Suprema. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Habang mainit ang alaskahan ng mga taga-suporta at mga kontra kay Senadora Laila de Lima, mainit din ang tapatan sa oral argument sa Korte Suprema ni dating Solicitor General Florin Hilbay na abogado ni Senadora de Lima at ni kasalukuyang Solicitor General Jose Calida na tumatayong abogado ng gobyerno. Kabilang sa ipinunto ni Hilbay, mali ang basehan para arestuhin si de Lima dahil sa kawalan ng konkretong ebidensya na may ibinentang iligal na droga ito. Base raw sa jurisprudence o mga nakaraang drug cases, mahalaga sa Korte Suprema kung ano ang klase, dami, kalidad at chain of custody ng mga drogang pinag-uusapan, bagay na hindi raw naipakita ng DOJ. Base rin sa Dangerous Drugs Act, hindi rin daw dapat kwalipikadong maging saksi laban kay de Lima ang mga high-profile inmate na dati nang nahatulan sa mga krimen. Sabi naman ni Calida, ang ebidensya nila ay ang mismong testimonya ng mga inmate. Dahil ang pinatutunayan nila ay ang pakikipagsabwate ni de Lima para maisagawa ang bilibid drug trade. Pero pagpunto ni Hilbay, tila iba ang isinusulong na kaso ng Solgen na tungkol sa sabwatan kumpara sa kasong inihain talaga ng Justice Department na illegal drug trade. The shift away from illegal drugs as the corpus delicti to mere agreement to trade in illegal drugs is a clear admission that the government's accusations are not supported by evidence. Kinwestiyon din ang kampo ni de Lima ang pagsampa ng kaso sa Muntinlupa RTC. Dapat daw na inilapit muna ito sa ombudsman na siyang magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Yan ay dahil ang huli raw ang nakakasakop sa government officials na may salary grade 27 pataas kabilang ang Justice Secretary na posisyon ni de Lima nang mangyari umano ang krimen. Which is the special law? The Sandigan Bayan Charter. So if you look at it that if both laws state that they have exclusive original jurisdiction to decide this case, which will prevail? The special law will prevail, Your Honor, and if I may, in particular because the essential charge here is one of corruption. And the Sandigan Bayan is our anti-graft court.
Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa March 21 naman, sasalang sa mga pagtatanong ang Solicitor General. Pero ngayon pa lang, sabi ng Solgen, The cat will be out of the bag. Surprise is what? Like new evidence, Yeah. something paper. Yes. That will show how devious the Lima is. bago ang oral arguments ay hiniling ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption na mag-inhibit si Associate Justice Francis Hardeleza na naging Solicitor General din noon. Pero hindi ito pinagbigyan ni Hardeleza. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Nagbabala ang ilang kongresista na posible raw makasuhan si Pangulong Duterte kaugnay sa mga umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Si PNP Chief Bato de la Rosa, ipinagtanggol ang Pangulo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa dami ng mga nasawi sa kampanya kontra droga, nagbabala ngayon ng ilang kongresistang posibleng makasuhan si Pangulong Duterte kaugnay sa mga extrajudicial killings sa bansa. Ayon kay Akbayan Representative Tom Villarin, kausap na raw nila si United Nations Special Rapporteur Agnes Calamard para sa pagbisita nito sa bansa. As of now, may talks with her sa Europe about yung pwede niyang visit dito. So we're just laying pa the details. But definitely, she really wants to visit the Philippines. Base sa briefing ng PNP sa House Committee on Public Order and Safety, mahigit 2,000 na ang namamatay sa anti-drug operations sa loob lang ng 7 buwang kampanya kontra droga. Ito'y mula July 2016 hanggang January 2017 kung kailan pansamantalang pinatigil ang PNP sa pagsasagawa ng anti-drug operations. Mula nang ibalik ito sa PNP noong 1 linggo, mahigit 500 anti-drugs operations na ang naipatupad sa ilalim ng Oplan Double Barrel Reloaded kung saan 23 ang namatay. This could be bloodless or less bloody dahil nga ang purpose natin ngayon is more on rehabilitation, Your Honor. Ayon sa PNP Chief, may 1.8 million daw na mga adik sa bansa. Ipinagtanggol din niya si Pangulong Duterte sa puna ng ilang Senate Committee na mina-micromanage daw nito o kinokontrol maging ang pinakamaliit na aspeto ng PNP. Sabi ni De La Rosa, minsan mas malawak ang impormasyon ng Pangulo kesa sa kanya. While the President is a hands-on leader, he is not a micromanager, Your Honor. As far as I'm concerned, Your Honor, nakakahiya mang aminin, Your Honor, but sometimes nauna pa siyang nakakaalam kaysa akin. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi raw dumaan sa due process ang pagpapasara ni DNR Secretary Gina Lopez sa 23 minahan. Yan ang giniit ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa confirmation hearing para sa appointment ni Lopez. Saksi si Steve Dailisa. Dahil may biyahe sa Amerika, walang Environment Secretary Gina Lopez na humarap sa sarili ng appointment confirmation hearing kanina. Ang andon ay ang kasama niya sa gabinete na si Finance Secretary Carlos Dominguez III. Yun nga lang binatikos niya si Lopez kaugnay ng pagpapasara nito sa 23 mining companies at suspensyon ng 5 iba pa. I think there was some kind of failure in the charge of due process. My job is to make sure that deficiencies of others are covered. Kapwa kaalyado man sila ng Pangulo, tinututulan ni Dominguez ang pagpapasara ni Lopez sa mga minahan dahil sa milyong pisong buwis na mawawala raw sa koleksyon ng gobyerno. Hiwalay pa ang mawawala kapag nahainan sila ng reklamo at katigan ng korte dahil sa hindi nasunod ang tamang proseso. It takes us to do a proper due process so that the mines stay closed and that we do not have any potential damage claims. I have to make sure that this is done. Pero kahapon pa sinabi ng Pangulo na baliwala sa kanya ang bilyong-bilyong kita mula sa mining industry. Sabi ni Dominguez, there is no SPAC. As I said, I am a part of the team. My part is to make sure that the risks to government liabilities are managed, that due process has been followed. Ayon kay Senator Pacquiao, 50-50 pa rin ang tsansa ni Secretary Lopez na makalusot sa Commission on Appointments. Pero siniguro niya na wala munang mangyayaring botohan ng confirmation o rejection hanggang matapos ang Holy Week break.
Pero dahil mapapaso na ang ad interim appointment ni Secretary Lopez, kinakailangang ma-reappoint muna siya ni Pangulong Duterte para manatiling kalihim. Marami pa kami mga katanungan. Ito yata yung pinakamatagal na pagdinig, no? Pag-confirm ng isang sekretary. May mga kinausap ako, tinanong ako, ayaw ko naman silang pilitin kasi may sarili naman silang desisyon. Kabilang din sa tumututol ang Chamber of Mines of the Philippines na naghain ng reklamo laban kay Lopez sa Ombudsman dahil sa mga walang basehan at illegal daw na aksyon laban sa ilang minahan. Pero sabi ni Environment Undersecretary Maria Paz Luna, ang reklamo ng Chamber of Mines ang walang basehan dahil inaudit naman ng mga minahan, alam nila ito at binigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Alam daw ng mining companies ang audit na inutos ni Lopez at kanila raw itong pinayagan. Itinanggi naman ng Chamber of Mines ang palagay ng Pangulo na pinupondohan ng mga mining company ang hakbang para mapatalsik siya sa posisyon. We vehemently deny that. We have no knowledge of any mining company that has any involvement in any destabilization effort. Once we secure any information, we commit to cooperate fully with government. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Pati kahapon, o ng isang araw, at doon nilahad ng mama ang mga nangyari nung nakarang halalan. Ayon po doon sa aking informante, siya lang may nagwawalis-walis doon sa paligid ng opisina ni Manong Digong. Siguro naman, credible naman yon. In short, yung janitor doon sa kwarto ni Manong Digong, naulanigan niya raw. Ha? Ito ang kwento mga kapatid, ha? Makinig. Sabi raw ni Chairman Andres Bautista, sir, actually 21 million po yung nakuha ninyong boto. Sabi ni Manong Digong, what the hell? Ano na yung paano? What the hell ni Pangulong Digong? Manong Digong. Sabi, actually sir, 21 million votes na nakuha ninyo. What the hell? What the hell? Oh, yan ang sabi ni Manong Digong. Sabi ni ni Andres Bautista, kasi sir, mayroong pong instruction sa taas na para hindi naman ganun kalayo, kamarder, ika nga, katambak yung kalaban ninyo, inilagay po sa kanya. Ganun! So, para umabot naman po, sir, kahit paano ng 11 million. So kung aalisin mo, ibalik mo kay Manong Digong yung 5 million, 21 million daw, mahigit ang nakuha ni Manong Digong, di 6 million lang nakuha ng mama or less. Ayun na nga isabi. Isabi raw ni Andres Bautista, ni Comelec Chairman. Ano magagawa niya raw? Instruction yun. Ngayon, ito, napag-usapan tuloy kahapon sa Malacanang, tinanong daw ng mama. Kung ako nabawasan na Chairman Bautista, paano naman yung Bongbong Marcos? Ano nangyari doon? Sagot daw, automatic na bawasan din. Hindi na tinanong ni Manong Digong kung saan napunta raw yung ibinawas doon kay BBM. Alam na kung saan napunta. Kung nagkataon, kung hindi binawasan, baka Duterte, BBM ang gobyerno ngayon. Manong Digong Duterte, BBM ang bise. Yun yung sabi, ha? Yun yung napag-usapan sa palasyo na ilang oras tumagal. Pero knowing Manong Digong, tapos na. Nanalo naman, ha? Tambak. Pero 5 million is 5 million na boto, ha, mga kapatid. Na sinave doon sa Manong Digong. May plano, may balak silang dayain. Pero overwhelming ho kasi masyado, mga kapatid, At saka hindi ako niniwala 16 million lang po yung bumoto. Kahit saan ka kasi pumunta, pumanig, kahit sinong kausap mo, Duterte ang bunganga ng mga tao. Puro nakaganon yung mga kamay, puro Duterte. Kahit saan ka pumunta, sa opisina, sa kusina, sa boardroom at comfort room, sa
kwarto, kung saan pa man. Duterte ang bukang bibig ng lahat ng Mayo. Anyway, tapos na ho yan. Pero, actually, hindi pa. Dahil yung Bongbong Marcos po, abay, meron pong pinafile ng protesta at gusto niya ng recount. Sana naman po itong ating kataas-taasang hukuman, pakinggan po kaagad itong request ng BBM ni Bongbong Marcos para magkaalaman na, di ho ba? At sana naman, hayaan na lang ni Leni Robredo. Para sa kanya din naman ito Kasi pag nagkaroon ng recount, mga kapatid, kung talagang si Leni Robredo ang nanalo, I am sure titigil ng lahat ng tao, once and for all. Abay, Presidential Electoral Tribunal na bibilang, ay walang bias yan, ay Supreme Court na ang makikialam dyan. Ano pa sasabihin? Kung talagang si Leni Robredo ang sinabi, Leni Robredo nanalo, tapos wala nang ingay, yung mga BBM siguro tatahimik na. Maging si Bongbong Marcos. Pero habang yan ay hindi pinapayagan, habang yan ay kinukontra ng kampo ni Vice President Leni Robredo, patuloy na magsisigawan at ngangawa ang mga supporters ni BBM, ni Bongbong Marcos. Maniwala kayo. Siyempre, sasabihin nila, Sus Mariuset. Kaya mamaya tatawagan mga si Chairman Bautista. Kasi nakita siya doon sa Malacanang ano ginawa niya doon? Alangan ba naman nagkape-kape lang sila ni Manong Digong? Alangan ba naman nagbeso-beso lang sila? Tandaan natin si Andres Bautista, inilagay ni Pinoy. Hindi ang tao ni Manong Digong. Ang balita ko kasi parang gusto magpalipat na ni Andres Bautista sa ibang opisina. Kaya siguro kumakanta na yung mama ng My Way. Yan po ang isa sa pag-uusapan natin. Whether aminin nyo na itanggi ni Chairman Bautista mamaya. Makakausap po natin yung COMELEC Chairman. Hindi ho biro yan. Otherwise, kung totoo talaga ito ay 100% true. Kasi nakita nga lang si Chairman Bautista sa Malacanang. Ang tanong, ano pinag-usapan? Sabi nga nung nagwawalis doon sa gilid ng opisina ni Manong Digong, yun nga raw, 21 million na nakuha ni Manong Digong. Bakit 16 na lang? Dahil daw yan sa hocus-picus. Ay, sir. Ganun po, pati kayo na hocus-picus. Kaya, I can understand, itong mga supporters na Bongbong Marcos, maging si BBM mismo, ay kung ganun na lamang ang sama na loob nila at gusto nila ng recount. Sana naman, Your Honors, Your Majesties, Your Honorable Justices, Sir, Ma'am, pakibilang naman po. Kasi baka pag binilang niyo sa 2022 na, aanin pa. Nanalo nga si Marcos, tapos naman na. Pakibilang naman na maaga-aga pa, Sir, Ma'am. Diba may kasabihan tayo, aanin pa ang damo kung patay ng kabayo. At saka Ma'am Leni Robredo, Ma'am, hayaan nyo na ho, huwag na kayo protesta na recount, na wag na mag-recount. Kung talagang malakas, sabi nga ninyo, naniniwala kayo, sure kayo, nanalo kayo, fair and square, hayaan nyo po magkaroon ng bilangan, di ho ba? Kung ako, pakiramdam ko, ako sa posisyon ninyo, malagay nyo na nanalo kayo talaga ng fair and square, let it ride. Ika nga, hayaang bilangin. Problema ba yan? Bakit kayo matakot sa bilangan? Kung talagang ikaw nanalo. Pero na lang kung may mga gumalaw po na nakarang halalan, Ma'am Leni, na mga kagrupo ninyo dyan, para manalo kayo. Iba ng usapan yun. Isa pang pag-uusapan natin. Nagka-leche-leche na. Ay sus, mabuti na lang, talagang overwhelming po yung kasi kung hindi nanalo si Duterte baka nagwala yung sambayanan, kaya no choice sila. Ngayon naman ang plano nila, sirain itong administrasyon ni Duterte sa pamamagitan ng destabilisasyon. Sa linya po ng telepono si COMELEC Chairman Andres Bautista. Suki po natin ito. Magandang umaga po, Chairman Bautista, sir.
Ay, magandang umaga naman, Sir Erwin. Long time no talk. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig. Nako, sir, thank you. Thank you for picking up our call. Pero meron ho ako may naulanigan kasi ako, Mr. Chairman, na kayo ba'y pinatawag sa palasyo? Kayo napasyal doon sa palasyo? Parang naligaw kayo sa palasyo. Nakita po kayo ng nung kaibigan ng kumpare ko na biyenan naman ng kumare ko na nagwawalis-walis doon sa paligid ng palasyo. Sabi niya, parang nakita ko po si Chairman Bautista sa Malacanang. Ano po ba yun, sir? Wala po, ano lang po yun. Hindi naman po sikreto yung aming naging meeting ng ating Pangulo. Aha. At may mga ibang tao rin na marami po nakakita sa akin at sa amin. At ang pinag-usapan lang naman po natin ay unang-una yung nakarang-halalan. Ginunita nga namin yung mga debate. At sabi ko nga parang yun ang naging game changer yata nung nakarang-halalan. Tapos doon pinag-usapan din namin yung mga paghahanda na ginagawa ng COMELEC para sa darating na barangay at SK election sa Oktubre 2017. Tapos doon binigyan niya din ako ng medyo briefer about the drug problems in the country. So, yun na naman po kami mga pinag-usapan. First time nyo mag-meet po ng Pangulo, po face-to-face, mag-usap na ganito, Mr. Chairman? Well, nung po mga debate, baka di kami nagkikita. Hindi ko siya talaga kilala eh. Nag-meet lang kami ng unang pagkakataon nung pong debate sa Cagayan de Oro. At ito, ang first anniversary niya ay February 21. At in fact, yung sa inyo, yung sa TV5 at Philippine Star, yan naman ay naganap March 20, 2016. So magwa 1 year anniversary na rin tayo. Okay, sir, ito naman dahil sa nakita, alam niyo naman dito sa ating bayan, pag may nakita, yung ginagawa ni Chairman Andres doon, anong ginagawa ni Chairman Bautista? May naulanigan na naman, sir, yung taga-timpla, driver ng kumpare ko, na tatay ng kaklase ko, at tiyuhin ng manugang, sabi raw, naulanigan lang daw, na sinasabi, nagre-report si Chairman Bautista, sinabi, actually, Mr. President, dapat 21 million votes sana ang iyong nakuha. Ganon yung chismis kaya nga tuloy, yung mga BBM supporter niya sinasabi, kung nabawasan si Manong Digong, entonces, si BBM nabawasan din. Yun, alam mo naman sa ating bayan, Mr. Chairman. Opo. Well, again, hindi po totoo yan. In fact, sinabi ko po sa ating Pangulo, yung po nakuha niya nga ang boto, I think it was 16.6 million. Yan po ang pinakamataas na nakuha ang boto ng kahit na sinong Pangulo sa ating kasaysayan. Alam mo, Sir Erwin, maganda yung ating sistema kasi nga very transparent. Meron po tayong 92,509 precincts all over the country. At gumamit po tayo ng 92,509 na makina. Bawat makina ay nag-imprenta ng election return. 30 election return bago bawat makina. At yung pong mga election return na yan ay ibinigay sa ating mga kandidato, political parties, media, NGOs, tulad ng PPCRB number. Ang dami pong nakakuha ng mga kopya niyan. Kung gusto nyo malaman yung suma total po ng boto na nakuha ng isang kandidato, ang dapat nyo lang gawin ay isama-sama lahat yung election return na yan. At yun na po ang magiging total. No? Ang ginawa pa namin is that itong election return na ito, in-upload namin sa aming website. Para nga po, kahit na sinong mamamayan, kung gusto niyang gumawa ng kanyang sariling bilang, magagawa niya. Okay, sir, matanong ko lang. I might have asked you this question. Yung PICOS ba yan, is it really cheat-proof? Ako po sa aking... Or kung may pamamaraan magagawan talaga ng paraan na madaya yan, na hindi po sa inyo, maybe doon sa baba at the lower level o sa mga precinct level, is it cheat-proof or not? Alam nyo, okay, meron na pong mga pag-aaral na ginawa. No? At ang maganda nga po dito, may mga third-party validators. No? Na meron po tayong tinatawag na COMELEC Advisory Council na may mga dalubhasa galing sa DOST, DICT, at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. No? Meron po tayong, NAMFREL, meron po tayong PPCRB,
marami pong nakatingin at nakatutok dito sa sistemang ito. At makikita nyo naman, lahat sila sinabi. Ito ang, sa lahat ng tatlong automated elections na isagawa sa ating bansa, ito ang pinakamahusay sa pamamalakad. No? Alright. Sir, panghuling katanungan. Ikaw, tapos na ho yung trabaho ninyo. Pero ikaw, agree ka ba na magkaroon ng recount sa PET itong Bongbong Marcos at saka Leni Robredo? Kasi sinasabi ni Bongbong sa kanyang complaint, sir, according to some sources, na may mga provinces na talagang zero siya. Pero may yung mga tao na nagsasabi, hindi ko na po babanggitin, isang church group. Sabi, sir, binoto po namin kayo dito sa aming bayan. How come zero po? Wala po lumabas na Bongbong Marcos. Sabi po yan, nakita ko po yung statement na final nila sa SC, nakalagay doon na nagko-complain isang church group na zero siya, pero sinasabi ng church group, siya yung binitbit nila, pero zero. Yun ho yung pinagkakataka nila, sir. So, kami po sa COMELEC bukas kami, no? At kumbaga, yan ay kasama sa proseso. At kami naman ngayon, ito pong pasya tungkol sa protesta na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos ay nasa sa Korte Suprema na nagsisilbi bilang Presidential Electoral Tribunal. Exactly. Kami po sa COMELEC ay handang magbigay ng anumang datos na kakailanganin mula sa amin at ako, hayaan natin yung prosesong lumakad at tingnan natin kung meron talagang pruweba ng pandaraya yung, kung sino mang kandidato na natalo nung nakarang halalan. Alright, Chairman Andres Bautista ng Commission on Election. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga again, Sir Erwin. Magandang umaga po sa lahat. Ay, mga yun. Ganun lang yun. Ako nga kung tatanungin nyo, recount. Diba? Ito na nga, paulit-ulit ko sinasabi dito kay Leni Robredo, kay Vice President. Ma'am, sabihan nyo na yung legal team nyo, hayaan nyo na. Huwag na kayong pumalag dyan, huwag na kayong kumontra. Hayaan ninyong tumakbo, gumulong ang proseso. Para once and for all, magkaalaman, ma'am. Para once and for all, pag nagkaroon ng recount at nanalo talaga kayo, at least taas no kayong lalabas dyan sa inyong tanggapan at pwede nyo nang sabihin na I won fair and square. Eh ngayon hindi, may bahid ng alanganin, ma'am. Diba? Kinokontra ninyo yung recount. Nagdinidelay-delay ninyo. Eh ano lang iisipin ng kabilang kampo? Naturalmente. Iisipin nila na dinaya sila dahil ayaw ninyong pumayag na recount. Eh kung talagang nanalo ka, eh dapat pumayag ka. Go ahead, recount. If you're really confident that you won fair and square by 200,000 votes, then let it ride. Let it go. Hindi yung pipigilan ho ninyo. Kasi habang tumatagal, iisipin ng sambayanan ng mga bumoto kay BBM, kasi BBM ang truly elected Vice President. Kaya nga ang punto ko, hayaan ninyo or coordinate and cooperate with the Senate, with the Supreme Court. If the Supreme Court says we need this, then send it. Huwag nyo nang patagalin. Habang pinapatagal ninyo, lalong nagdududa ang tao na hindi kayo ang lehitimong bise. Na ang lehitimong vice-presidente ay yung BBM. Habang ganyan kayo. Kaya kung ako sa inyo, para tumigil na ho ito, hindi na kayo tawaging Leni Lugaw o Leni something-something, hayaan, o Leni Mandaraya, hayaan nyo na ang proseso. That's all I can say for now. Ay, nasa linya ng telepono si Attorney Vic Rodriguez, ang Legal Counsel ni Bongbong Marcos. Magandang umaga, Attorney Rodriguez. Hi, Sir Erwin. Magandang umaga po muli sa inyo. Makikibalita lang tayo dun sa recount 10. Ano bang balita dyan? May nangyayari ba? Umuusad ba? O nalalagyan na ng mga sapot yan ng gagamba? Yung recount din na umiipon na ng alikabok dyan sa Korte Suprema. Well, ayun naman ho natin masiraan ang loob and we are mindful of the recent appointment made by President Duterte
dito sa dalawang bagong justice. Aha. So, we agree with the pronouncement by the Supreme Court na mas efficient sila kung buo yung composition of justices. And with the recent appointment, kompleto na ho yung justices, we are hopeful na by next week meron na hong positive resolution Alright. doon sa mga pending motions sa kaso ni Senator Marcos. Great. Sir, may naulanigan ako. Ewan ko kung nakarating na rin ito kay Bongbong Marcos na, well, marami po nakakita. Nagpunta sa Malacanang si Andres Bautista ng Comelec at ang chismis ngayon doon sa loob, sabi lang naman, sabi raw na, actually, Mr. President, 21 million ang inyong nakuha, hindi lang 16. So, nabawasan. So, ang tanong ngayon dito, ang tanong ng ilan, kung nabawasan si Manong Digong, posible din kayang nabawasan si BBM. Kung nabawasan si Manong Digong, bang nabawasan din sigurado si BBM. Ito ba inaalam na talaga ninyo, Attorney Vic? Yes, sir. In fact, maaga pa nung pagkatapos ang halalan, sinasabi na namin, we do not believe na yan lamang ang boto ni Presidente Duterte. We believe it is more. In the same manner, yung boto ni Senator Bongbong Marcos ay higit dyan sa 40 billion na yan. Kaya nga lamang, sadyang iniligaw, sadyang hindi ibinilang. Naku, nakakalungkot yan. But anyway, Attorney Vic Rodriguez, please keep us posted. Marami po tayong mga kababayan lalo sa ibang bansa at nag-aantay.